Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat. Mga kapwa ko pusong nagmamahal. Ako po si Elsa at maligayang pagbabalik sa tinig ng pag-ibig. Sa bawat kwento, may mga pusong nasasaktan. Pero mayroon din kayang natututong lumaban? Paano kung ang lahat ng pinaghirapan mo, ang iyong pangarap, ang iyong dangal, at ang iyong pamilya ay biglang binawi sa iyo sa isang iglap? Araw-araw, ipinagdarasal nating hindi sana mangyari. Ngunit para sa ating bida ngayong gabi, ito ang bangungot na kanyang kinakaharap. Hindi natuloy ang kasal. Sa apat na salitang yon, parang huminto ang mundo ni Samantha. Ang masayang tugtugin, ang tawanan ng mga bisita, ang tilian ng kanyang mga kaibigan, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harapan niya, si Rico. Ang kanyang mapapangasawa, ang lalaking nangako sa kanya ng habang buhay, nanginginig niyang itinaas ang kanyang tingin. Mula sa malaking screen sa likod ng entablado kung saan ipinapalabas kanina lang ang kanilang mga masasayang litrato, ngayon ay isang video. Isang malaswang video ng isang babaeng kamukhang kamukha niya. Isang peking video na sinisira ang buong pagkatao niya. Rico, pabulong niyang sabi, halos hindi na makahinga. Hindi ako yan. Maniwala ka. Ngunit hindi siya tinitingnan ni Rico. Ang mga mata nito ay nakatutok sa ina, si Doña Valeria de los Santos, na nakatayo sa gilid na may malamig na ekspresyon. Isang bahagyang tango mula sa matanda ang nagsilbing utos. Humarap si Rico sa kanya. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata nito, kanina lang, ay napalitan ng pandidiri. Tapos na tayo, Samantha, sabi ni Rico. Sapat na ang lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng marumi. Ang salitang marumi ay parang sampal na gumising sa kanya. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi, ang kahihiyan, ang sakit. Parang pinupunit ang puso niya sa harap ng daan-daang taong nakatingin sa kanya. Nagbubulungan, humuhusga. Sa gitna ng lahat, napadako ang tingin niya kay Carla, ang kanyang best friend. Nakatayo ito sa tabi, nakatakip ng bibig na para bang gulat na gulat. Pero sa isang saglit, sa likod ng mga palad nito, nakita ni Samantha ang isang kislap sa mga mata ni Carla. Hindi awa, kundi tagumpay. Umalis ka na, utos ni Rico. Hinila ang kamay na kanina lang ay buong pagmamahal diyang hawak. Napaatras si Samantha. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang magandang engagement gown niya ay parang naging isang kasuotan ng kahihiyan. Nang biglang humakbang si Doña Valeria papalapit sa kanya. Ang peking ng ngiti nito ay nawala, napalitan ng isang mapang insultong tingin. At isa pa, Miss Alcantara, mahinang sabi ng matanda. Para silang dalawa lang ang makarinig, pero bawat salita ay parang lason. I don't think you are a fit guardian for your brother Leo. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ano pong ibig niyong sabihin? Starting tomorrow, my lawyers will file for guardianship. Patuloy ni Doña Valeria. A child should not be raised by someone with questionable morals. Kukunin ko ang bata sa'yo. Iyon ang pangalawang suntok. Mas malakas, mas nakamamatay. Ang kanyang dangal, ang kanyang pangarap. At ngayon, ang kanyang kapatid, ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya. Hindi na niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, isang silver locket na may nakaukit na pangalang Leo, ang huling alaala ng kanilang mga magulang. Hindi. Umiling si Samantha. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Panoorin mo ako. Ngumisi si Doña Valeria. Iyon na ang huli niyang narinig. Tumalikod si Samantha at tumakbo. Walang direksyon. Palayo sa mga mapanghusgang mata.
palayo sa mga masasakit na salita, palayo sa bangungot na ito. Tinahak niya ang daan palabas ng hotel, hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Basa ang kanyang damit, nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Wala na. Lahat ay nawala. Sa pagtawid niya sa kalsada, sa gitna ng kadiliman at rumaragasang ulan, isang nakakasilaw na ilaw ang sumalubong sa kanya. Isang malakas na busina ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Huli na ang lahat para umiwas. Ang tanging narinig na lang niya ay ang nakabibinging tunog ng pagpreno ng isang malaking truck, kasabay ng pagsalpok nito sa kanyang kaawa-awang katawan. Isang pamilyar na amoy ang gumising sa diwa ni Samantha. Amoy ng mainit na sabaw ng manok, amoy ng pinakuluang dahon ng saging na ginagamit na pangtakip sa kanin, amoy ng tahanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasilaw siya sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng isang bintanang gawa sa kapis shell. Puti ang kisame, gawa sa kahoy. Simple lang ang silid. May isang maliit na aparador sa gilid at isang altar na may imahe ng mahal na birhen. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang tagiliran hanggang sa kanyang ulo. Aray, huwag ka munang gumalaw, Hija. Isang malumanay na boses ang narinig niya. Pumasok sa silid ang isang babaeng nasa mga 50 anyos. May daladalang tray ng pagkain. Medyo bilugan ang kanyang mukha at may mga guhit ng ngiti sa gilid ng kanyang mga mata. Tita Elena? Gulat na tanong ni Samantha. Ngumiti ang babae. Ako nga. Kumusta ang pakiramdam mo? 2 araw ka ring tulog. Si Tita Elena, pinsan ng kanyang yumaong ina. Matagal na silang hindi nagkikita mula pa noong bata si Samantha. Ang alam niya lang ay may maliit itong karinderya sa kabilang bayan. Nasaan po ako? Anong nangyari? Umupo si Tita Elena sa gilid ng kama. Maingat niyang inilapag ang tray sa maliit na mesa. Nasa bahay kita, dito sa itaas ng karinderya ko. Nakita kita sa gilid ng kalsada, malapit sa ospital. Basang-basa, walang malay, at may sugat sa ulo. Naalala ni Samantha ang lahat. Ang engagement party, ang video, ang mga salita ni Rico, ang banta ni Doña Valeria, ang truck. Biglang bumalik ang sakit, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang puso. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata. Shhh! Tahan na, sabi ni Tita Elena, hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag mo munang isipin, kumain ka muna. Kailangan mong lumakas. Sa mga sumunod na araw, si Tita Elena ang naging kanyang anino. Siya ang nag-asikaso ng kanyang mga sugat. Siya ang nagpapakain sa kanya. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito nanghuhusga. Nakikiramdam lang. Nagbibigay ng espasyo para humilom ang kanyang puso. Isang hapon, habang nag-iisa, hindi na natiis ni Samantha. Kinuha niya ang cellphone na iniabot sa kanya ng tita niya. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ng internet. At doon, bumungad sa kanya ang sarili niyang impyerno. Nasa lahat ng news sites ang mukha niya. Fashion heiress in viral scandal. De Los Santos air calls off wedding. Ang pekeng video ay kumalat na. Ang mga komento ng tao ay parang mga sundang na tumatarak sa kanyang pagkatao. Sayang, maganda pa naman. Hindi nakapagtataka. Ganyan talaga, pag social climber. Kawawa naman yung pamilya De Los Santos. Napahagulgol siya, hindi dahil sa sinasabi ng mga estranghero, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan niya ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Maya-maya, pumasok si Tita Elena. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang telepono mula sa kanyang kamay at inilayo. Pagkatapos ay niyakap siya. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako." Nang medyo kumalma na siya, nagsalita si Tita Elena. "May sasabihin ako sa'yo, Sam." Seryoso nitong sabi. "Noong gabing nakita kita,
Hindi yun simpleng aksidente. Kumunot ang noo ni Samantha. Bago kita natagpuan, may nakita akong isang itim na luxury car. Mabilis itong umalis papalayo sa lugar kung saan ka nakahandusay. Nagmamadali. Parang may tinatakasan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Samantha. Isang aksidente? O isang pagtatangka? Wala akong pruweba, Hija. Pagpapatuloy ng kanyang tita. Pero malakas ang kutob ko. May gustong manahimik ka. Ang mga salitang yon ay nagpabago sa lahat. Ang lungkot sa puso ni Samantha ay unti-unting napalitan ng takot at ng isang maliit na ningas ng galit. Hindi lang nila sinira ang buhay niya, tinangka rin nilang kunin ito. Kinabukasan, isang kartero ang dumating. May dalang sulat para sa kanya, isang registered mail. Nanginginig niyang binuksan ng sobre. Galing ito sa isang law firm. Sa loob, isang opisyal na dokumento ang bumungad sa kanya. Isang summons. Petition for Guardianship of Minor, Leo Alcantara. Petitioner, Doña Valeria de los Santos. Nakatakda ang unang hearing sa susunod na buwan. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Ito na. Tinutuo ni Doña Valeria ang kanyang banta. Ito ang digmaang hindi niya pwedeng ipatalo. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Tumayo siya. Kahit masakit pa ang kanyang katawan. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga taong abala sa kanilang buhay sa baba. Sa baba, kailangan niya ng tulong at iisang tao lang ang nasa isip niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang isang lumang numero at nanginginig pero buo ang loob. Pinindot niya ang call button. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Samantha. Mateo? Tawag niya. Si Samantha to. Kailangan ko ng tulong mo. Kinabukasan, isang lumang kotse ang pumarada sa tapat ng karinderya ni Tita Elena. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks. Hindi siya mukhang magarbo, pero may bigat at talino sa kanyang tindig. Si Mateo Cruz. Pag-akyat niya sa maliit na sala sa itaas, nadatnan niya si Samantha na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo. Payat ito at may mga pasa pa sa mukha. Pero ang mga mata nito ay nagliliyab. Hindi na ito ang Samantha na kilala niya noon sa kolehiyo. Ang masayahin at laging nakangiting Samantha. Ito ay isang babaeng nasugatan pero hindi sumusuko. Sam! Bati ni Mateo, mahina pero matatag. Lumingon si Samantha. Sa pagitan nilang dalawa, lumutang ang mga alaalang matagal nang nakabaon. Si Mateo ang palagi niyang karamay sa mga school project, ang tahimik na tagahanga na hindi kailanman umamin. At ngayon, siya ang tanging taong naisip niyang matatakbuhan. Salamat sa pagpunta, Matt. Sabi ni Samantha ginagamit ang palayaw niya para dito noon. Ipinakita ni Samantha ang sulat mula sa korte. Kinuha ito ni Mateo at binasa. Habang nagbabasa, kumukuyom ang kanyang panga sa galit. Walang hiya sila, sabi ni Mateo. Hindi maitago ang panggigigil. Gagamitin nila ang kapatid mo para durugin ka ng tuluyan. Anong gagawin ko, Matt? Tanong ni Samantha. Ang boses ay naglalaman ng lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Wala akong pera. Wala akong impluwensya. Paano ko sila lalabanan? Tinitigan siya ni Mateo, diretso sa mga mata. Sa ngayon, tama ka. Bilang si Samantha Alcantara, dehado ka sa laban na to. Natigilan si Samantha, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pero, pagpapatuloy ni Mateo at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, hindi natin sila lalabanan bilang si Samantha Alcantara para talunin ang isang halimaw na tulad ni Valeria. Hindi ka pwedeng maging isang tupa. Kailangan mong maging isang mas matalinong halimaw. Inilapag ni Mateo ang kanyang briefcase sa mesa at binuksan ito. Inilabas niya ang isang folder. Ilang araw na kitang hinahanap, Sam. Mula noong nabalitaan ko ang nangyari. Nag-imbestiga na ako.
May mga ginawa si Doña Valeria na hindi legal sa kumpanya. Mga ghost project, mga padded expense, pero kailangan natin ng access sa loob para makuha ang matibay na ebidensya. Paano? Naguguluhang tanong ni Samantha. Kilala nila ako. Hindi nila ako papapasukin doon. Exactly, sabi ni Mateo. Kaya hindi ikaw ang papasok, hindi si Samantha. May isa pang folder na inilabas si Mateo. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga papeles, isang bagong pangalan, isang bagong pagkatao. Danica Montoya, basa ni Mateo. Isang ahente mula sa isang international investment firm. Interesadong mag-invest sa De Los Santos Corporation. Isang babaeng matalino, magaling sa negosyo, at hindi nila kilala. Isang babaeng may kapangyarihang kalikutin ang kanilang mga libro nang hindi sila naghihinala. Napatulala si Samantha. Ang plano ay napakatapang at napakadelikado. Pero, ang mukha ko, ang boses ko, makikilala pa rin nila ako. Magagawan natin ang paraan yan. Tiyak na sabi ni Mateo. May mga kontak ako. It will be a long and painful process, Sam. Pero kung gusto mong bawiin ang kapatid mo at ang buhay mo, ito lang ang paraan. Natahimik si Samantha. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, sa mga kalyo na nakuha niya sa maraming gabi ng pagguhit at pagtatahi para sa kanyang mga pangarap. Lahat ng yun, winasak lang sa isang gabi. At ngayon, hinihiling sa kanya na iwanan ang sarili niyang pagkatao. Natatakot ako, mahina niyang pag-amin. Lumapit si Mateo. Mula sa kanyang folder, may kinuha siyang isang bagay at inilagay sa harap ni Samantha. Isang koleksyon ng mga luma at nagkukulubot na papel, mga design sketches niya, ang mga gawa niya noong college na madalas purihin ni Mateo. Ito ang tunay mong sandata. Huwag mong kalimutan, sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng paninindigan. Ang talino mo, ang talento mo. Yan ang hindi nila kayang nakawin. Gagamitin natin yan. We will use your brilliance not just to expose them, but to beat them in their own game. Idinagdag pa ni Mateo. At may isa pa. Bago pa mangyari ang aksidente, may nakuha akong impormasyon. Isang malaking cash withdrawal mula sa personal account ni Doña Valeria. Masyadong malaki para sa isang ordinaryong transaksyon. Ang huling impormasyong yon ang nagtulak kay Samantha. Isang plano, isang sandata, isang ebidensya na nag-uugnay sa lahat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Pagod, takot. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may apoy na nagsisimulang mag-alab. Apoy para kay Leo. Apoy para sa katarungan. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Mateo. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng bakal na determinasyon. Tumayo siya at lumakad papunta sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang sariling mukha. Ang mukhang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit at kahihiyan. Sige, sabi niya. Ang boses ay malamig at matatag na ngayon. Gawin natin. Huminga siya ng malalim at sa huling pagkakataon, tinitigan ang babaeng nasa salamin. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi para kay Mateo, kundi para sa sarili niya. Patayin natin si Samantha Alcantara. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip para kay Samantha. Isang panaginip na puno ng sakit, disiplina, at paunti-unting pagkamatay ng kanyang dating pagkatao. Ang unang yugto ay ang sakit na pisikal. Sa isang maliit at pribadong klinika sa probinsya na inayos ni Mateo, sumailalim siya sa operasyon. Pagmulat niya, ang una niyang naramdaman ay ang bigat ng benda sa kanyang mukha at ang hapdi na kasama ng bawat paghinga. May mga gabing umiiyak siya sa kirot, hindi dahil sa sugat, kundi sa katotohanang kinailangan niyang baguhin
ang mukhang ipinamana ng kanyang mga magulang para lang makamit ang hustisya. Nang tanggalin ang mga benda, isang estranghero ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Ang mga pisngi ay mas matambok ng kaunti. Ang panga ay mas matulis. Ang ilong ay mas matangos. Maganda, pero hindi siya. Sa mga unang linggo ng recovery, iniiwasan niyang tumingin sa salamin. Kasabay ng paghilom ng kanyang mukha ay ang walang tigil na pagsasanay. Ang maliit na bahay ni Tita Elena ay naging kanilang training ground. Ang mga gabi ay ginugol sa pag-aaral. Tinuruan siya ni Mateo ng lahat, mula sa pag-intindi ng stock market, pagbasa ng mga komplikadong financial reports, hanggang sa tamang paghawak ng kopita ng wine. Itayo mo ang balikat mo, Danica. Madalas na saway ni Mateo habang naglalakad si Samantha sa sala. A queen never bows, laging diretso ang tingin. Pinag-aralan niya ang pananalita, ang paglalakad, ang pagkilos. Bawat galaw ay kinakalkula. Bawat ngiti ay may katumbas na intensyon. Ang dating malambing na boses ni Samantha ay naging mas malalim, mas may awtoridad. Ang dating mainit niyang mga mata ay natutong magtago sa likod ng isang malamig at blangkong tingin. Isang gabi, pagod na pagod mula sa maghapong pagsasanay, hindi na niya kinaya. Habang natutulog si Tita Elena at nag-overtime si Mateo sa kanyang maliit na opisina, kinuha ni Samantha ang isang burner phone. Nanginginig ang mga kamay. Tinipa niya ang numero ng bahay kung saan pansamantalang nakatira ang kapatid niya sa isang kamag-anak. Sumagot ang isang batang boses. Hello, si Leo, ang boses ng kanyang kapatid. Napatakip ng bibig si Samantha para pigilan ang sariling hikbi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, Bunso, si ate to. Miss na kita. Pero hindi pwede. Hello? Sino po ito? Muling tanong ni Leo, may halong inip. Walang salitang lumabas sa bibig ni Samantha. Pinakinggan lang niya ang paghinga ng kapatid sa kabilang linya. Iyon lang ang kailangan niya, ang paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang pinatay ang tawag at doon, sa dilim ng gabi, tahimik siyang umiyak para sa kapatid na hindi niya mayakap at para sa sariling hindi na niya mahanap. Samantala, sa opisina ni Mateo, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing sa isang anonymous source, walang subject, at may iisang attachment lang, isang maikling audio file. Kinakabahan, isinaksak ni Mateo ang kanyang earphones at pinindot ang play. Isang maingay na tunog sa simula, tapos isang boses ng babae, si Carla. Bayad na, sabi ng boses, medyo garalgal. Siguraduhin mong walang bakas. Sumunod ang boses ng isang lalaki, hindi malinaw. Professional to, walang problema. Biglang naputol ang recording, napakagatlabi, si Mateo. Isa na namang piraso ng ang salamin na pader ng De Los Santos Corporation ay parang isang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa kanyang mga alaala. Ngunit ang babaeng bumaba mula sa isang makintab na itim na sasakyan ay hindi na si Samantha na nanginginig sa takot. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan at ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit, nagpapatingkad sa bago niyang mukha. Ang bawat hakbang niya papasok sa lobby, habang tumutunog ang kanyang mga stiletto sa marmol na sahig, ay may kasamang bigat at awtoridad. Siya si Danica Montoya. Pagpasok niya sa boardroom, nandoon na silang lahat. Si Doña Valeria, nasa dulo ng mesa, reyna sa kanyang kaharian. Si Rico, sa kanan nito, mukhang seryoso habang binabasa ang ilang dokumento. At sa isang upuan, hindi kalayuan, si Carla. Nakataas ang noo nito. Suot ang isang mamahaling bestida. Ang uniforme ng kanyang bagong posisyon. Huminto ang lahat ng usapan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Good morning, members of the board. Bati ni Danica. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado.
I am Danica Montoya, representing Sterling Capital. Sa loob-loob niya kumakabog ang dibdib ni Samantha. Huminga ka ng malalim. Huwag kang magpahalata. Hindi kasi Samantha. Pinangunahan ni Rico ang pagpapakilala. Nang abutin nito ang kanyang kamay, naramdaman ni Samantha ang pamilyar na kuryente. Ngunit hindi siya nagpatinag. Nagsimula ang presentasyon. Inaasahan ng lahat ng mga numero at graphs lang ang kanyang ipapakita. Ngunit iba ang ginawa ni Danica. Kinwestiyon niya ang kanilang mga nakagawian. With all due respect, Doña Valeria, sabi ni Danica, tinitingnan diretso ang matanda. Your marketing strategy for the last 5 years has been safe, predictable. The market is evolving, but De Los Santos Corporation is not. Isang nanunuring katahimikan ang bumalot sa silid. Walang sino man ang nangahas na magsalita ng ganoon kay Doña Valeria. Nakita ni Samantha ang pagbabago sa mukha ng matanda. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng bahagyang inis. Si Rico ang bumasag sa katahimikan. What are you suggesting, Miss Montoya? Tanong nito. At sa boses niya, may halong paghanga sa katapangan ni Danica. Disruption. Simpleng sagot ni Danica. Ipinakita niya ang isang panibagong plano, isang kampanya na mas agresibo, mas moderno, at nakatuon sa digital market. Habang nagsasalita si Danica, hindi maalis ni Rico ang tingin sa kanya. May kung anong pamilyar sa paraan ng pagkumpas ng kanyang mga kamay, sa kislap ng kanyang mga mata kapag pinag-uusapan ang disenyo. Nakakaramdam siya ng isang kakaibang pagkaakit, isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Nang matapos ang pulong, nag-iwan si Danica ng malaking impresyon. Ang iba ay humanga, ang iba ay nagduda. Habang nagliligpit siya ng gamit, nilapitan siya ni Rico. That was an impressive presentation, Miss Montoya, sabi nito. The numbers speak for themselves, Mr. De Los Santos. Tugon ni Danica, malamig pa rin ang tono. Inabot niya ang kanyang kamay para sa isang formal na handshake. Nang magdikit ang kanilang mga palad, sinadya niyang higpitan ng bahagya ang hawak at tinitigan niya ito diretso sa mata. Nakita niya ang bahagyang gulat ni Rico. Isang kislap ng pagkalito na para bang may isang malayong alaala na sinusubukang kumawala sa isip nito. Mabilis din niyang binitawan ang kamay nito. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya at lumingon. By the way, sabi niya, na para bang isang afterthought lang. While reviewing your company's portfolio, I came across a promising collection concept. Marahuyo, I believe it was called, by a young designer, Samantha Alcantara. Sa pagbanggit ng pangalan, naramdaman niya ang pagbabago ng hangin sa silid. Napatigil sa pag-inom ng kape si Doña Valeria. Si Rico ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Pero ang pinakamatindi ay ang reaksyon ni Carla. Narinig niya ang mahinang kalabog ng ballpen na nahulog mula sa kamay nito. It was brilliant, but it was shelved. Pagpapatuloy ni Danica, pinapanood ang reaksyon ng bawat isa. I was just wondering why. Walang nakasagot. Ngumiti lang si Danica, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Just some food for thought. I'll see you all at the next meeting. At sa mga salitang yon, tumalikod na siya at naglakad palabas. Iniwan ang 3 taong gumulo sa buhay niya na balot ng pagkalito at nagsisimulang pagdududa. Nang makalabas si Danica, tiningnan ni Doña Valeria ang kanyang anak. Ang mga mata ay nanliliit sa hinala. Ang pagiging kampante niya kanina ay tuluyan ng nawala. Rico, utos ng matanda. Ang boses ay seryoso at may diin. May kakaiba sa babaeng yan. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, si Danica Montoya ay naging isang multo sa loob ng De Los Santos Corporation. Ang kanyang presensya ay laging nariyan sa mga biglaang email sa gitna ng gabi na kumukwestiyon sa kanilang sales projection, sa mga matatalinong komento tuwing may pulong na nagpapahiya sa mga department heads at sa mga bulong-bulungan tungkol sa misteryosong babaeng bigla na lang sumulpot.
Ang pinakamatindi niyang galaw ay nang ipresenta niya ang kanyang main proposal, isang high fashion line na tinawag niyang lakas, matapang, moderno, at sumasalamin sa kapangyarihan ng isang babae. The concept of Maria Clara is dead, deklara niya sa harap ng board. The modern Filipina is not timid. She is a warrior, and our brand should reflect that. Direkta itong sumasalungat sa Perlas ng Silangan Collection na isinusulong ni Doña Valeria na puno ng mga luma at konserbatibong disenyo. Ramdam na ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Masyadong agresibo. Hindi ito ang tatak de los Santos, mariing pagtutol ni Doña Valeria. Ngunit bago pa man tuluyang mamatay ang ideya, sumingit si Danica at hindi si Valeria ang kinausap niya. Mr. De Los Santos, sabi niya, bumaling kay Rico. Nakita ko ang inyong mga disenyo noong kayo pa ang creative director. They were bold, innovative. Bago kayo hinubog ng tradisyon, I believe this vision resonates more with you. Tinamaan si Rico. Totoo ang sinabi ni Danica. Matagal na niyang gustong i-modernize ang brand, pero laging nakabantay ang kanyang ina. Ang mga salita ni Danica ay parang isang pagkilala sa nawala niyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sumalungat si Rico sa kanyang ina sa harap ng buong board. I agree with Miss Montoya, sabi ni Rico, matatag ang boses. It's time for a change. Let's hear more about her proposal. Ang tingin na ipinukol ni Doña Valeria sa anak ay puno ng pagtataka at galit. Isang maliit na lamat ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng mag-ina at si Danica ang may hawak ng pait na lumilikha nito. Samantala, si Carla naman ay hindi mapakali. Bawat galaw ni Danica ay kanyang binabantayan. Pakiramdam niya ay may mali. Masyadong matalino si Danica, masyadong pamilyar. Isang hapon, nag-abot ng report si Danica sa opisina ni Rico. Habang nakayuko ito sa mesa para ituro ang isang graph, hindi sinasadyang nahulog ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng puting panyo. Nang pulutin ito ni Rico para ibalik, isang amoy ang sumampal sa kanyang alaala. Sampagwita at vanilla, ang pabango ni Samantha, ang pabango na ipinagawa pa niya para dito noong unang anibersaryo nila. Sa salamat, sabi ni Rico, natitigilan. Nanginginig ang kamay na nag-aabot ng panyo. Tinitigan niya si Danica, naghahanap ng kahit anong senyales, ngunit ang mukha ni Danica ay blanco. You're welcome, Mr. De Los Santos. Is there a problem? Wala. Mabilis na sagot ni Rico, naguguluhan. Pamilyar lang ang amoy. Oh, it's a custom blend from Paris. Casual na sabi ni Danica bago tumalikod at umalis. Iniwan si Rico na hawak ang panyo at nalulunod sa mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Sa kabilang dako, si Mateo ay may sariling ginagawang investigasyon. Habang sinusuri ang mga bank records ni Carla na nakuha niya sa tulong ng isang source, isang transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking down payment para sa isang high-end condominium unit. Imposibleng ma-afford ito ni Carla sa sweldo niya sa De Los Santos Corp. Saan galing ang pera, Carla? Bulong ni Mateo sa sarili habang nakatingin sa computer screen. Kinagabihan, pagod na sumakay ng elevator si Danica para umuwi. Bago pa man magsara ang pinto, isang kamay ang humarang dito. Pumasok si Carla, silang dalawa lang. Tahimik sa simula. Tanging ang mahinang tunog ng elevator ang maririnig. Magaling ka. Basag ni Carla sa katahimikan. Hindi nakatingin kay Danica. Talagang napabilib mo silang lahat. Hindi sumagot si Danica. Pero ako, pagpapatuloy ni Carla, ngayon ay humarap na. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi ako katulad nila. Hindi ako madaling mauto. Lumapit si Carla. Isang hakbang na lang ang pagitan. May itatanong ako sa'yo at gusto ko ng tapat na sagot. Tumingin si Danica sa kanya, kalmado pa rin. Sino ka ba talaga? Tanong ni Carla, may diin sa bawat salita.
At anong kailangan mo sa mga De Los Santos? Ang hangin sa loob ng elevator ay tila biglang kumapal at naging mabigat. Tinitigan ni Danica si Carla, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako si Danica Montoya at ang kailangan ko sa mga De Los Santos is business. Simpleng sagot niya, binibigyan ng diin ang huling salita. Now, if you'll excuse me, sakto namang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby. Naglakad palabas si Danica. Iniwan si Carla na nanggigigil sa galit at pagdududa. Alam ni Samantha na hindi titigil si Carla, ngunit sa ngayon, may mas mahalaga siyang kailangang harapin. Kinabukasan, nag-set siya ng isang business dinner kasama si Rico sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na tahimik at pribado. Ang dahilan, pag-usapan ang detalye ng lakas campaign. Ang totoong dahilan, pahirapan ng kaluluwa ni Rico. I'm glad you agreed to this meeting. Simula ni Danica, habang isinasalin ng waiter ang wine sa kanilang mga kopita. Of course, I'm very excited about this project. Sagot ni Rico. Halatang mas komportable na ngayon sa presensya ni Danica. You know, you remind me of someone. Oh, really? Who? Tanong ni Danica, kunwari interesado. Someone from my past, sabi ni Rico, at may bahid ng lungkot sa kanyang boses. She was a designer too, passionate, brilliant, just like you. Hindi sumagot si Danica, hinayaan lang niya ang katahimikan na mambalot sa kanila. Alam mo, pagpapatuloy ni Danica, binabago ang usapan pero hindi ang tema. I once heard a story, isang kwento tungkol sa isang prinsipe at isang karaniwang babae. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Napukaw ang atensyon ni Rico, nakikinig lang ito. Pero ang prinsipe ay mahina, sabi ni Danica. Ang bawat salita ay tila may patalim. Nang dumating ang pagsubok, nang kailangan siyang panindigan ng prinsipe, anong ginawa niya? Tinalikuran niya ang babae, hinayaan niyang yurakan ang puri nito sa harap ng lahat dahil mas natakot siya sa kanyang ina kaysa sa pagkawala ng babaeng minamahal niya. Namutla si Rico. Ang hawak niyang tinidor ay biglang bumagsak sa plato, lumikha ng isang maingay na kalansing. That's just a story, right? Tanong ni Rico. Ang boses ay nanginginig. It's a tragedy. Pagtatama ni Danica, tinititigan siya ng malalim. A story of cowardice at ang pinakamasaklap, ang prinsipe, habang buhay na pinagsisihan ang kanyang kaduwagan. Hindi na nakakain si Rico ng maayos pagkatapos noon. Ang buong hapunan ay ginugol niya sa pagiging balisa. Sa daan pa uwi, habang nasa loob sila ng sasakyan, hindi na natiis ni Rico. Miss Montoya, Danica, sabi nito, puno ng pag-aalinlangan. May itatanong ako sa'yo. Magpakatotoo ka sa akin. I'm always truthful in business, Rico. Sagot ni Danica. Hindi ito tungkol sa business, giit ni Rico. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at isang desperadong paghahanap. Nagkita na ba tayo dati? Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Danica. Isang nangiting misteryoso at malungkot. Iyon lang. Bumaba siya ng sasakyan nang hindi na muling nagsasalita. Iniwan si Rico na mas lalo pang naguluhan. Habang papasok sa kanyang condo unit, naramdaman ni Samantha ang bigat ng kanyang ginawa. Masakit. Masakit na saktan ng taong minsan niyang minahal ng buong puso. Ngunit kailangan, bago matulog, dumaan muna siya sa isang lugar. Isang sementeryo. Sa ilalim ng bilog na buwan, tahimik siyang umupo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Bulong niya sa hangin. Alam kong hindi niyo magugustuhan ang ginagawa ko. Ang pagiging mapaghiganti. Pero para po ito kay Leo. Para sa pamilya natin. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo.
Gabayan niyo po ako. Malapit na po. Samantala, sa opisina ng De Los Santos, hindi mapakali si Rico. Ang mga tanong sa isip niya ay hindi siya pinatatahimik. Sino si Danica Montoya? Bakit ganoon na lang ang epekto nito sa kanya? Sa isang iglap ng desisyon, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-hire siya ng isang private investigator. Ang utos, alamin ang lahat. Ang bawat detalye ng buhay ni Danica Montoya bago ito tumuntong sa Pilipinas. Habang nagtatype si Rico, nag-vibrate ang telepono ni Danica sa kanyang bag. Isang text message mula sa isang unregistered number. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat. 2 salitang nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. Alam ko kung sino ka, Samantha. Ang malamig na bakal ng susi sa kanyang palad ay nanginginig. Ang 4 na sulok ng kanyang mamahaling condo unit ay biglang parang naging isang kulungan. Ang text message, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Alam ko kung sino ka, Samantha. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Si Carla ba? O baka naman si Doña Valeria na? At ito ay isang babala? Ang kanyang binuong pader, ang kanyang maskara, bilang si Danica Montoya, ay biglang parang gawa lang sa babasaging salamin. Hindi siya pwedeng manatili dito. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya, kung saan hindi siya si Danica, kundi si Sam lang. Isang lugar lang ang pumasok sa isip niya. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ang sumalubong sa kanya pagbaba niya ng taxi. Ang maingay pero masayang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Ang tawanan ng mga customer. Ang karinderya ni Tita Elena. Ang kanyang kanlungan. Dumiretso siya sa likod sa maliit na hagdanan paakyat sa bahay. Nadatnan niya ang kanyang tita na naghihimay ng manok. Pagkakita sa kanya, agad na nabura ang pagod sa mukha nito at napalitan ng pag-aalala. Hija, anong nangyari? Namumutla ka. Sa lubong nito, walang salitang lumabas kay Samantha. Niyakap lang niya ng mahigpit ang kanyang tita. Doon, sa yakap na yon, naramdaman niya ang pagguhong muli ng kanyang depensa. Shh, okay lang yan, bulong ni Tita Elena. Halika, ipaghahanda kita ng paborito mong sinigang. Habang kumakain sila sa maliit na kusina, dumating si Mateo. May dala itong mga dokumento, ngunit agad niyang napansin ang tensyon sa hangin. Sam, what's wrong? Tanong nito. Ipinakita ni Samantha ang text message sa kanyang telepono. Seryosong binasa ito ni Mateo. Kumunot ang noo. Sino sa tingin mo ang nagpadala? Hindi ko alam, sagot ni Samantha. Pero delikado ito, Matt. Paano kung malaman nila bago pa natin makuha ang lahat ng kailangan natin? Hindi natin sila hahayaang manalo. Matatag na sabi ni Mateo. Mag-iingat tayo ng doble. For now, you are safe here. Ang gabing iyon ay naging isang pambihirang pagkakataon para sa kanila. Isang sandali ng normalidad. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Mateo si Tita Elena na magligpit ng mga pinagkainan. Habang nagpupunas ng mga plato, sa sobrang pag-iingat ni Mateo, nadulas sa kamay niya ang isang baso at nabasag ito sa sahig. Ay nako! Gulat na sabi ni Mateo. Namumula ang mukha sa hiya habang dali-daling dinadampot ang mga bubog. Sorry po, Tita Elena. Babayaran ko na lang po. Sus, yan lang. Saway ni Tita Elena, pero may kasamang tawa. Hayaan mo na. Sanay na ako sa mga sakunang ganyan. Sa pagkakita sa eksena, ang seryosong abogado na si Mateo na natataranta dahil sa isang basag na baso, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Tumawa si Samantha. Hindi ito ang kalkuladong nangiti ni Danica. Ito ay isang tunay na tawa. Malakas, mula sa puso. Ang tawang matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Natigilan sina Mateo at Tita Elena at napatingin sa kanya. Pagkatapos,
Sabay silang napangiti. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang musika na pumuno sa maliit na kusina. Tinataboy kahit saglit lang ang dilim na bumabalot sa kanila. Sa sandaling iyon, hindi siya ang naghihiganting si Danica. Siya si Samantha, kasama ang dalawang taong nagmamahal sa kanya. Masaya at payapa. Ngunit ang kapayapaan ay madaling sirain. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Kinuha niya ito at habang kausap ang nasa kabilang linya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang nangiti, napalitan ng pag-aalala at pagkaapura. Pagbaba niya ng telepono, humarap siya kay Samantha. Ano yon? Tanong ni Samantha. Kinakabahan, huminga ng malalim si Mateo. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay kasing lamig ng yelo. Ang source ko. Tumawag siya. Anong sabi? May ginawa si Doña Valeria. Sabi ni Mateo, ang boses ay mabigat. She bribed the judge. Ang hearing para sa guardianship ni Leo. In advance nila, hindi na sa susunod na buwan, napatayo si Samantha. Kailan? Tinitigan siya ni Mateo at sa mga mata nito, nakita ni Samantha ang bigat ng kanilang bagong realidad. Next week, Sam, may ilang araw na lang tayo. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa kanilang munting kanlungan. Ilang araw, yan na lang ang natitira sa kanila. Ang bawat segundong lumilipas ay parang buhangin na tumatagas mula sa kanilang mga kamay. Wala tayong panahon, sabi ni Samantha, pabalik-balik sa paglalakad sa maliit na sala. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay naglaho na, napalitan ng desperasyon. Kailangan nating makuha ang ebidensya laban kay Carla. Ngayon na. May plano ako, sabi ni Mateo, mabilis mag-isip. Kinuha niya ang kanyang laptop at muling pinakinggan ang maikling audio file na ipinadala sa kanya. Kahit garalgal, may isang salitang narinig si Mateo mula sa lalaki na paulit-ulit niyang pinag-aralan. Pixel. Isang IT shop sa Quiapo, paliwanag ni Mateo. Kilala sa paggawa ng special projects, mga pekeng ID, mga binagong dokumento, at marahil, mga deepfake videos. Kinabukasan hindi na sila nagsayang ng oras. Si Samantha, bilang si Danica, ay nagkunwaring may kailangan siyang ipagawa. Isang confidential project para sa isang ad campaign. Kailangan niya raw ng pinakamagaling. Ang pangalan ng contact person na ibinigay sa kanya. Isang lalaking nagpakilalang Rex. Sa isang maingay at masikip na computer shop, nagkita sila. Si Rex ay isang payat na lalaki na may matatalas na mata, mayabang at mukhang pera. Ano bang kailangan mo, ma'am? Kaya kong gawin kahit ano. Pagmamalaki nito, inilatag ni Danica ang kanyang pain. Isang malaking halaga ng pera, sapat na para masilaw si Rex. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang litrato. Litrato ni Carla. I need to know if this woman has ever been your client, diretsong sabi ni Danica. Itinanggi ni Rex. Ngunit sa pag-aalok ni Danica ng mas malaking halaga, nagsimula itong mag-alinlangan. Hindi ko pwedeng sabihin, client confidentiality, sabi ni Rex, pero ang mga mata ay nakatitig sa perang nakapatong sa mesa. Hindi pulis ang kausap mo, sabi ni Danica, ang boses ay malamig. At hindi rin ako mabait. Now, I will ask you one last time. Habang nangyayari ito, si Mateo ay nasa labas. Kausap ang kanyang source sa telepono. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Rex sa tulong ng kanyang contact sa NBI. Nalaman ni Mateo na may mga nakabinbing kaso si Rex ng online fraud. Ito na ang alas nila. Pumasok si Mateo sa shop. Rex? Tawag niya. Mateo Cruz, attorney at law. I think we need to talk. Tungkol sa mga kaso mo at kung paano kita matutulungang gumaan ang mga ito. Kailangan ko lang ng kooperasyon mo. Doon na bumigay si Rex. Sa pagitan ng takot na makulong at ng pangako ng pera, isinuko niya ang lahat. Inamin niya na si Carla nga ang nagpagawa ng peking video.
Ibinigay niya ang kopya ng kanilang email correspondence at, higit sa lahat, ang orihinal na video file bago ito i-edit. Ang susi, ang ebidensyang wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Pero hindi lang yon, dagdag ni Rex. Ang usapan namin, kalahati ang bayad bago gawin at kalahati pagkatapos, pero ang ibinayad niya sa akin ay buo. Cash. Sabi niya, siguraduhin ko lang daw na malinis ang trabaho dahil yung nag-utos sa kanya ayaw ng palpak. Nagkatinginan si Samantha at Mateo. Ang pera, ang malaking halaga na hindi kayang bayaran ni Carla. Iisa lang ang ibig sabihin niyon. Hindi si Carla ang utak, isa lang siyang utusan. Gabi na nang makabalik sila sa bahay ni Tita Elena. Ang pagod sa kanilang mga mukha ay nababalutan ng tagumpay. Hawak nila ang katotohanan sa isang maliit na USB flash drive. Bago sila maghiwalay, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, sa labas ng karinderya, hinarap ni Mateo si Samantha. Ang profesional na distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. "Sam," sabi niya, at sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang kamay nito. Mainit. Matatag. "We are getting closer." Tumingin si Samantha sa kanilang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, ang hawak ni Mateo ay parang isang angkla. "Salamat, Matt. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." "Ano man ang mangyari," sabi ni Mateo, pinisil ang kanyang kamay. "Kasama mo ako." Ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa huling yugto ng plano. Kinabukasan, sa De Los Santos Corp, pumasok si Danica sa opisina. Dumiretso siya sa cubicle ni Carla kung saan abala ito sa pag-ayos ng ilang papeles. Walang kumatok, walang paalam. Napaangat ng tingin si Carla, gulat. Hindi nagsalita si Danica. Dahan-dahan, inilapag niya sa mesa ni Carla ang isang bagay, isang maliit, itim na USB flash drive. Napakunot ang noo ni Carla, hindi maintindihan. Ngumiti si Danica, isang ngiting nakakakilabot. Oras na para mag-usap, best friend. Nakatitig si Carla sa USB na nasa ibabaw ng kanyang mesa na para bang ito ay isang ahas na handa, tigyang tuklawin anumang oras. Ang pagiging kampante niya ay unti-unting naglaho, napalitan ng namumuong takot. Anong ibig sasabihin niyan? Nauutal niyang tanong. "Buksan mo!" Simpleng utos ni Danica. Ang boses ay walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Carla habang isinasaksak ang USB sa kanyang computer. Isang video file lang ang laman. Ang pangalan, Katotohanan MP4. Pinindot niya ang play. Ang unang lumabas ay ang mukha ni Rex, kinukuhanan ng video sa opisina ni Mateo. Malinaw ang kanyang pag-amin. Si Carla Putrinidad ang nagpagawa sa akin ng video. Binayaran niya ako ng malaking halaga para i-edit ang mukha ni Mrs. Samantha Alcantara sa video ng ibang babae. Siya din po ang nag-utos na i-release iyon sa engagement party. May inabot din po siyang envelope sa akin na galing daw sa boss niya, isang babaeng may initial V. Naputo lang video. Ang huling linya ni Rex ay parang kidlat na tumama kay Carla. Ang mga mata niya ay nanlaki. Hindi siya makagalaw. Tumingin si Danica sa kanya. Ang malamig niyang tingin ay parang tumatagos sa kaluluwa ni Carla. "Gusto mo pa ba ng proof, Carla?" tanong ni Danica. Ang boses ay hindi na ang boses ni Danica Montoya. Ito ang boses na minsan nang umasa at nasaktan. "O gusto mong ikwento ko na lang sa'yo kung paano mo ako pinagtaksilan?" Tuluyang bumigay si Carla. Ang kanyang maskara ay nagkalamat at tuluyan ng gumuho. Nagsimula siyang umiyak, mahina sa simula, hanggang sa naging hagulgol. Samantha," bulong ni Carla, hindi makapaniwala. "Bibuhay ka?" Hinubad ni Danica ang kanyang salamin. Ang mga mata ni Samantha, kahit pa iba na ang porma ng kanyang mukha, ay naglalaman pa rin ng parehong sakit. "Ako nga,"
Sabi ni Samantha, tumayo at lumapit kay Carla. Ang best friend mo. Ang kaibigan mong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay ko. Hindi ko sinasadya, Sam. Umiiyak na sabi ni Carla. Lumuhod sa sahig, yumuyuko. Please, patawarin mo ako. Hindi mo sinasadya? Ulit ni Samantha, hindi makapaniwala. Ang sirain ako, ang ipahiya ako, ang ipatanggal ang kapatid ko sa akin. At ngayon, nalaman ko pa, sinubukan ninyo akong patayin. Napaangat ng tingin si Carla. Gulat. Patayin? Hindi ko yan alam. Nangako akong hindi kita sasaktan ng pisikal. Ang sabi niya, kahihiyan lang. Sino? Tanong ni Samantha, matalimang boses. Sino ang nag-utos sa'yo? Napapikit si Carla. Si Doña Valeria. Siya ang nasa likod ng lahat. Siya ang nagbigay ng pera. Siya ang nagplano ng lahat. Umiling-iling si Carla. Gusto niya na mawala ka sa buhay ni Rico. Gusto niya na makakuha ng mas mayaman na mapapangasawa si Rico. Kaya niya ako ginamit, Sam. Alam niyang may utang na loob ako sa'yo na kinupkop ninyo ako noong nawalan ako ng bahay. Pero naramdaman ko ring, lagi akong dehado sa'yo. Lagi akong nasa anino mo. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Samantha sa dibdib. Hindi lang pagtataksil sa kanya, pagtataksil sa kanilang pagkakaibigan. Ang pera, ang kondominium, tanong ni Samantha. Galing kay Doña Valeria, sagot ni Carla. Ang sabi niya, manahimik lang ako at lahat ng gusto ko ibibigay niya. Pero hindi ko alam ang tungkol sa pagpatay, Sam. Hindi ko yan kaya. Huminga ng malalim si Samantha. Sinubukang kontrolin ang kanyang galit at sakit. Bakit? Bakit niya ako kinaiinisan ng ganoon? Hindi lang ikaw, sabi ni Carla. Ang boses ay mahina. May mga mas malalim pa siyang tinatago. May mga bagay siyang ginawa. Tungkol sa pera ng kumpanya at ang tungkol sa kanyang asawa. Ang ama ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ano? Ngunit bago pa man makasagot si Carla, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Rico. Ang muka ay putlang-putla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Malinaw na narinig niya ang lahat. Para silang mga estatwa sa loob ng opisina. Si Rico, nakatayo sa may pintuan. Ang muka ay putlang-putla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Si Carla, nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak. At si Samantha nakatayo sa gitna, may halo ng puot at awa sa kanyang tingin. Rico, pabulong na sabi ni Carla, sinubukan niyang bumangon. Tama na, Carla, mariing sabi ni Samantha. Salamat sa katotohanan. Tinulungan ni Samantha si Carla na tumayo at umupo sa isang silya. Pagkatapos ay humarap siya kay Rico. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngayon, ang lalaking nakikita niya ay wasak. Hindi totoo yan, Oyan, sabi ni Rico. Umiling-iling, sinusubukang tanggihan ang lahat ng narinig. Hindi kayang gawin ni Mama yan. Narinig mo ang lahat, Rico, sabi ni Samantha. Ang boses ay kalmado na ngayon. Kahit na ang puso niya ay nangingit-ngit pa rin sa galit. Ang kaibigan mong pinagkatiwalaan mo, ang ina mong pinaniwalaan mo, pinagtaksilan ka namin, pinagtaksilan ka niya. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, tumakbo ito palabas ng opisina. Alam ni Samantha kung saan ito pupunta. Hindi nagtagal, bumalik si Rico. Mukha itong gulong-gulo. Kinakausap ko siya, sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng pait. Sabi niya, kasinungalingan daw ni Carla. Nainggit lang daw si Carla sa'yo. Pinaniniwalaan niya ang kanyang ina. Pinaniniwalaan niya pa rin ang ina niya kahit narinig niya ang lahat. Hindi na lang niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Hindi na kita kailangan paniwalain, Rico, sabi ni Samantha. Inilabas ang USB mula sa computer ni Carla. Ang kailangan mo lang gawin,
ay tingnan ang mga ebidensyang ito at ang katotohanan mismo ang magtuturo sa iyo. Ibinigay ni Samantha ang USB kay Rico. Kinuha ito ng lalaki. Ang mga kamay ay nanginginig. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit may bahid din ng isang bagong realizations. Pagkatapos ng ilang oras, tumunog ang telepono ni Samantha. Si Rico. Sam, narito ako sa kondo ko. Nakita ko na ang lahat. Ang video, ang mga email ni Carla at ni Rex, at ang mga bank statement ni Mama, ang mga withdrawals, ang malalaking transfers sa account ni Carla. Lahat ay totoo pala. Ang boses ni Rico ay parang namatayan. Hindi ko akalain. Hindi ko matatanggap na kayang gawin niya ni Mama. Narinig ni Samantha ang sakit sa boses nito. Ang lalaking minsan niyang minahal ay nagdurusa ngayon sa katotohanang bumagsak ang kanyang mundo. Hindi pa yan ang lahat, Rico, sabi ni Samantha. Si Mateo, may nahanap pa. I-check mo ang mga files sa computer ni Mama. Hanapin mo ang mga transactions sa Emerald Holdings. Kailangan nilang magmadali. Bukas na ang araw ng paghuhukom, ang huling laban. Pagkalipas ng ilang minuto, muling tumawag si Rico. Ang boses nito ay hindi na nalulungkot, galit, poot. Emerald Holdings, isang shell corporation, ginagamit ni Mama para mag-launder ng pera, para itago ang mga ninakaw niya sa kumpanya, at para bayaran ang mga serbisyo tulad ng pagkuha ng mga private investigator at ang pagsubok na patayin ka. Papatayin? Gulat na tanong ni Samantha. May mga records ng paglilipat ng pera sa isang hitman. Ang araw, ang petsa, kasabay ng pagdalo mo sa engagement. Siya ang may pakana ng aksidente mo. Galit na sabi ni Rico. Si Mama, sinubukan kanyang patayin. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Rico, sabi ni Samantha. Kailangan nating ilantad ang lahat sa board. Ngayon, may contact ka pa ba sa mga matatandang directors na loyal pa rin sa tatay mo? Oo, sabi ni Rico. Magsisimula ako. Pero, Sam, patawarin mo ako. Hindi ako ang kailangan mong hingan ng tawad, Rico, sabi ni Samantha. Kailangan mo ng lakas ng loob para panindigan ang tama. Para kay Leo, para sa katarungan. Kagabihan, nakaupo si Samantha sa kanyang kondo, nakaharap sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim, parang mga matang nakamasid. Hawak niya ang kanyang telepono, at ang screen nito ay nagpapakita ng isang litrato ni Leo. Nakangiti. Para sa'yo ito, bunso, bulong niya sa sarili. Hindi na nila tayo ulit sasaktan. Kinaumagahan, matikas na naglakad si Danica Montoya papasok sa conference room ng De Los Santos Corporation. Ang mga matatandang miyembro ng board ay naroon, kasama sina Doña Valeria at Rico. Nakasuot ng puting dress si Danica. Simple pero eleganteng. Ang mga mata niya ay matalim at puno ng determinasyon. Nag-umpisa ang pulong. Nakangiti si Doña Valeria, kampante pa rin. Hindi niya alam ang mangyayari. Huminga ng malalim si Danica. Magandang umaga po sa lahat. Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Pagkatapos ay dumating ang mga salitang magpapabago sa lahat. My name is Samantha Alcantara. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang ngiti sa labi ni Doña Valeria ay biglang nawala, napalitan ng gulat at pagkalito. Ang mga matatandang board members ay nagbulungan, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Doña Valeria. Ang kanyang muka ay namutla. Hindi ikaw si Samantha Alcantara. Si Danica Montoya ka. Tumingin si Samantha. Ngayon ay walang pag-aalinlangan. Sa matanda. Samantha Alcantara po ang pangalan ko. Ang babaeng pinahiya ninyo. Ang babaeng tinangka ninyong patayin. Naglabas si Mateo na nakaupo sa tabi ni Samantha ng isang projector. Mayroon po kaming mga ebidensya.
Sunod-sunod na inilabas nila ang lahat. Una, ang video ni Rex na umaamin sa paggawa ng pekeng video. Kasunod ang mga email correspondence ni Carla at Rex. At pagkatapos, ang orihinal na video na nagpapatunay na binago ang mukha ni Samantha. Hindi na makatingin si Carla na naroon din sa pulong sa mga mukha ng mga tao. Yumuko lang siya at umiyak. Kasinungalingan yan, sigaw ni Doña Valeria. Tumayo mula sa kanyang upuan. Binuo lang yan ng babaeng yan para sirain ako. Ito ay isang malaking frame-up. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagtatanggol, may tumayo mula sa board. Si Rico, ang kanyang anak. Hindi, Mama, sabi ni Rico. Ang boses ay matatag at puno ng kalungkutan. Hindi ito kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Valeria. Rico, anong sinasabi mo? Nahanap ko na ang lahat, Mama. Patuloy ni Rico, umiiwas sa tingin ng kanyang ina. Ang mga bank statement, ang mga transaksyon sa Emerald Holdings, ang mga bayad sa Hitman, ang lahat ng kasinungalingan mo. Naglabas din si Rico ng kanyang sariling flash drive at ipinasok sa projector. Nagplay ang mga transaksyon, ang mga detalye ng mga iligal na gawain ni Doña Valeria. Ang lahat ng kanyang pagtatago. Ngayon ay nasa harap ng lahat. Ang boardroom ay nagulo. Ang mga bulungan ay naging malakas na pagtuligsa. Hindi makapaniwala ang mga miyembro ng board sa lahat ng kanilang nakikita. Ang mga bagay na yan, Mama, ginawa mo para sirain si Samantha. Ginawa mo para protektahan ang mga iligal mong negosyo. Sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at galit. At ang pinakamasakit sa lahat, sinubukan mo siyang ipapatay. Namutla si Doña Valeria. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang dignidad ay nawasak. Nagtagumpay si Samantha na ipahiya siya, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng masama, kundi sa pamamagitan ng paglalabas ng katotohanan. Anong ginagawa mo, Rico? Anak kita. Sigaw ni Doña Valeria. Tinaas ang kamay para sampalin ang anak. Ngunit sinalo ni Rico ang kamay ng kanyang ina. Hindi ko na kayang protektahan ka, Mama. Hindi ko kayang ipagtanggol ang kasamaan. Agad na pumasok ang mga pulis na pinatawag ni Mateo bago magsimula ang pulong. Nilapitan nila si Doña Valeria. Doña Valeria de los Santos, you are under arrest for fraud, attempted murder, and conspiracy. Deklara ng isang pulis. Habang inaakay palabas si Doña Valeria, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Samantha, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ngunit si Samantha ay hindi na natatakot. Nakatayo siya ng matikas, isang simbolo ng katotohanan. Nang dumaan si Doña Valeria kay Carla, hinawakan niya ang balikat nito. Ikaw, traidor ka. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo rin to. Ngunit wala na itong pakialam. Walang imik na sumunod si Carla sa mga pulis. Tahimik. Iyan ang bumalot sa silid nang tuluyan ng mawala ang mga pulis kasama sina Doña Valeria at Carla. Nagkatinginan sina Samantha at Mateo. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Samantha ang paghanga at pagmamahal. Sa mga mata niya, nakita naman ni Mateo ang kalayaan at kapayapaan. Nakuha na niya ang hustisya. Sam, patawarin mo ako. Basag ni Rico sa katahimikan. Lumapit ito kay Samantha. Ang mga mata ay puno ng luha. Lumuhod ito sa harap niya. Hindi alintana ang mga nakatingin sa kanila. Please, patawarin mo ako. Pwede pa ba? Maibabalik pa ba natin ang dati? Ang lahat ng mata sa boardroom ay nakatutok kay Samantha. Ang dating kasintahang nakaluhod sa harapan niya. Umiiyak at nagmamakaawa. Ang lalaking minsan niyang minahal ng labis na siya ring dahilan ng kanyang pagdurusa. Tumingin si Samantha kay Rico. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang tunay na pagsisisi. Ngunit sa kanyang puso, walang naramdamang kislap ng pagmamahal. Ang apoy na yon ay matagal nang namatay. Pinalitan ng abo ng sakit at pagtataksil. Dahan-dahan,
Lumapit si Samantha kay Rico. Hindi para yakapin, hindi para tulungan, kundi para tumayo ng pantay. Rico, mahina, ngunit malinaw niyang sabi, "Pinapatawad kita." Naangat ang tingin ni Rico, may pag-asa sa kanyang mga mata. Talaga? Ibig sabihin, pwede pa tayo? Umiling si Samantha. Pinapatawad kita, Rico. Pero hindi ibig sabihin yan ay babalik ako sa'yo. Pinapatawad kita. Para sa sarili ko. Para makalaya ako sa sakit. Hindi para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Tumayo si Rico, ang pag-asa ay napalitan ng pait. Pero, bakit? Mahal pa rin kita, Sam. Ang pagmamahal mo noon, Rico, ay hindi sapat, sabi ni Samantha. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Mas pinili mo ang iyong ina, ang takot. Kaya't hindi ako nawalan ng kasintahan noon. Nawalan ako ng kapareha. Isang kaparehang handang lumaban para sa akin. Muling napayuko si Rico, ang mga balikat ay nanginginig. Patawarin mo ako, Sam. Sana ay mapatawad mo ako balang araw. Matagal na kitang napatawad, tugon ni Samantha, at sa mga mata niya, mayroong lungkot, pero wala ng galit. Ngayon, kailangan mong patawarin ang sarili mo. Tumalikod na si Samantha. Ito ang huling kabanata ng kanilang kwento. Pagkatapos noon, mabilis ang mga pangyayari. Kinumpirma ng korte na walang legal na basehan ang petisyon ni Doña Valeria. Si Samantha ang nanatiling legal guardian ni Leo. Ang pinakamahalagang sandali ay nang tumunog ang kanyang telepono isang hapon. Si Tita Elena. "Nandito siya, Hija," sabi ng kanyang tita, may halong tuwa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Samantha. Dali-dali siyang pumunta sa bahay ng kamag-anak kung saan pansamantalang nanatili si Leo. Pagbaba niya ng taxi, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo sa gate, nakatingin sa malayo. Payat, maliit, at ang mga mata nito, malungkot pa rin. "Leo!" sigaw ni Samantha. Lumingon ang bata. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ate Sam?" Tumakbo si Samantha. Mabilis na nilampaso ang kanyang mga luha. Yumakap siya ng mahigpit sa kapatid. Ang init ng katawan ni Leo, ang amoy nito, ang malambot nitong buhok. Matagal na panahon. "Ate," umiiyak na, sabi ni Leo. Mahigpit din ang yakap. "Bakit ang tagal mo? Miss na kita." "Patawad, bunso." Umiiyak na, sabi ni Samantha. "Patawad kung matagal si ate, pero nandito na ako. Hindi na kita iiwan." Iyon ang tunay niyang tagumpay. Hindi ang pagpapakulong kay Doña Valeria, hindi ang pagpapatalsik kay Rico, kundi ang pagbabalik ng kanyang kapatid sa kanyang piling. Ilang araw pagkatapos nito, bumisita si Samantha kay Carla sa bilangguan. Nakaupo si Carla sa loob ng visitation room, payat at magulo ang buhok. Ang mga mata niya ay walang kislap. "Kumusta, Carla?" tanong ni Samantha. Kalmado. Umiyak si Carla. "Deserve ko to, Sam. Ang lahat ng hirap na nararanasan ko. Patawad, Sam. Patawad sa lahat ng ginawa ko." "Matagal na kitang napatawad, Carla," sabi ni Samantha. "Naiintindihan ko ang sakit na naramdaman mo, pero hindi yan dahilan para saktan ng ibang tao." "Magpapakatino na ako, Sam," sabi ni Carla. "Paglabas ko dito, magbabago ako. Pangako." "Sana nga," sagot ni Samantha. "Huwag kang mawalan ng pag-asa." Sa kanyang pag-alis sa bilangguan, naramdaman ni Samantha ang isang kakaibang kapayapaan. Wala na ang galit, wala na ang puot. Ang naramdaman niya ay pagpapalaya. Nasa labas si Mateo, naghihintay. May dala itong maliit na buke ng sampagita. "Para sa'yo," sabi ni Mateo. Inabot ang bulaklak. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Samantha. "Salamat, Matt." "Ihahatid na kita pa uwi," sabi ni Mateo. Binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya. "Sige,"
Sagot ni Samantha. Pero, pwede bang dumaan muna tayo sa dalampasigan? Bakit? Tanong ni Mateo. Nagtataka. Tumingin si Samantha sa kanya at sa mga mata niya. Mayroong isang bagay na bago. Isang ningning. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ang dalampasigan ay tahimik, tanging ang tunog ng alon ang bumabasag sa katahimikan. Ang haring araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo si Samantha at Mateo sa buhangin, pinapanood ang magandang tanawin. Nasa pagitan nilang dalawa ang mga alaala ng nakaraan at ang pag-asa para sa hinaharap. Ano yang gusto mong sabihin? Sam? Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pag-asa. Huminga ng malalim si Samantha. Tiningnan niya si Mateo. Ang lalaking naging anino niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking laging nandyan. Matt. Simula niya. At sa pagkakataong ito, hindi niya natinangkang itago ang kanyang emosyon. Salamat. Salamat sa lahat. Sa pagtitiwala. Sa pagprotekta. Sa pagiging boses ng rason ko. At sa pagpapaalala sa akin kung sino ako. Wala yun, Sam. Sabi ni Mateo. Inilapit ang kanyang kamay sa kamay ni Samantha. Ngunit hindi hinawakan. Binibigyan siya ng espasyo. Gusto kong malaman mo. Pagpapatuloy ni Samantha, tinitingnan ang papalubog na araw. Noong panahong nagpapanggap ako bilang si Danica, ang bawat sandali ay parang isang laro. Puno ng galit at paghihiganti. Pero tuwing kasama kita, tuwing nagpupunta ako kina Tita Elena, doon ko lang nararamdaman na ako pa rin si Samantha. Doon ko lang nararamdaman na may pag-asa pa. Sam, sabi ni Mateo, ang boses ay mahina. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Hindi mo kailangang maging si Danica. Mahal kita, Sam. Mahal kita simula pa noon. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon. Ang kanyang puso, na matagal nang balot ng lamig, ay biglang naramdaman ng init. Kahit paano ako naging Danica? Tanong ni Samantha. May bahid ng pagdududa. Kahit paano ka naging Samantha, noon at ngayon. Ang tapang mo, ang talino mo, ang kabutihan ng puso mo. Yan ang nakita ko, sabi ni Mateo. At kung pipiliin mong maglakad ng mag-isa, susuportahan pa rin kita, basta't maligaya ka. Ngumiti si Samantha, at sa pagkakataong ito, ang nangiti niya ay kasing ganda at kasing tunay ng paglubog ng araw. Ayoko nang maglakad mag-isa, Matt. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Mateo. Nagsalubong ang kanilang mga palad at sa pagkakapit ng kanilang mga kamay, naramdaman nila ang isang kuryenteng hindi nagmula sa panandaliang paghanga, kundi sa malalim na pagkakaunawaan at pagtitiwala. Matagal na akong nakahanda para sa isang bagong simula, sabi ni Samantha, tumingin sa mga mata ni Mateo. At sana, kasama kita sa simula na yon. Ngumiti si Mateo. Isang nangiting nagsasabing, nandito lang ako, habang buhay. Habang nakaupo sila, hinawakan ni Samantha ang kanyang kwintas, ang silver locket na may nakaukit na pangalang Leo. Ang lahat ng ginawa niya para sa kapatid niya, para sa kanilang pamilya, biglang may tumakbo palapit sa kanila. Si Leo. Ate, Kuya Matt, sigaw ni Leo, humihingal. Tara na, hinahanap na tayo ni Tita Elena. Tumayo si Samantha at Mateo, hawak pa rin ang kamay ng isa't isa. Lumapit si Leo at natural na hinawakan ang kamay ni Mateo. Isang munting pamilya, isang larawan ng isang bagong simula. Tara na, bunso, sabi ni Samantha, nakangiti. Kasama ang dalawang lalaking nagmamahal sa kanya, lumakad siya sa dalampasigan. Ang papalubog na araw ay nagsilbing saksi sa isang bagong pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad. Handa na ako, bulong ni Samantha sa hangin. Handa na siyang buksan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Lumipas ang 5 taon
Ang dating kinang ng De Los Santos Corporation ay unti-unting kumupas. Matapos ang iskandalo ni Doña Valeria, bumagsak ang presyo ng shares ng kumpanya at tuluyan itong nawalan ng tiwala sa publiko. Si Doña Valeria ay napatunayang nagkasala sa iba't ibang kaso, mula sa pandaraya hanggang sa attempted murder. Higit pa rito, ang investigasyon ay nagbukas ng mas malalim na lihim. Ang kanyang partisipasyon sa misteryosong pagkamatay ng kanyang asawa, ang ama ni Rico, upang makuha ang buong kontrol ng kumpanya. Ngayon, nahaharap siya sa matagal na pagkakakulong. Si Rico, matapos ang lahat, ay nagpasyang lumayo sa mundo ng negosyo. Ibinenta niya ang kanyang shares sa kumpanya at sa tulong ng isang psychologist, unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang volunteer sa isang animal shelter, malayo sa ingay at intriga niyang nakaraan. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa rin si Samantha ng isang maikling text mula sa kanya. Nagtatanong kung kumusta sila ni Leo. Ang relasyon nila ay hindi na romantiko, kundi isang tahimik na paggalang sa pagitan ng dalawang taong nakaranas ng matinding pagsubok. Si Carla naman, matapos ang kanyang sentensya, ay nagpasyang bumalik sa kanyang probinsya. Hindi na siya naghangad ng yaman. Sa halip, nagsimula siyang magturo ng art sa isang maliit na komunidad. Sinusubukang ayusin ang kanyang sarili at makahanap ng tunay na layunin. Ngunit ang pinakagandang kwento ng pagbabago ay kay Samantha Alcantara. Hindi na siya nagtago sa likod ng pangalang Danica Montoya. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang sariling pangalan at kasama ang mga aral na kanyang natutunan, itinatag niya ang Samantha Alcantara Passion and Empowerment Academy, isang paaralan na nagbibigay ng libreng training sa fashion design at business skills para sa mga kababaihang walang pinag-aralan o galing sa mahirap na kalagayan. Ang kanyang misyon, magbigay ng lakas at pag-asa nang hindi na kailangang dumaan sa sakit na kanyang naranasan. Si Mateo, ang kanyang tapat na kabalikat, ay hindi lang naging partner niya sa buhay, kundi pati na rin sa negosyo. Naging legal counsel siya ng academy at kasama ang kanyang kaalaman sa batas at karapatang pantao. Tinulungan niya ang maraming kababaihan na makabangon at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Si Leo, na ngayon ay isang masayahin at matalinong binatilyo, ay inspirasyon din sa academy. Madalas siya nang tumutulong sa mga administrative tasks at laging ipinagmamalaki ang kanyang ate. Isang umaga, sa loob ng academy, abala si Samantha sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Ang silid ay puno ng mga tela, pattern, at ang tawanan ng mga babaeng puno ng pangarap. Ang fashion ay hindi lang tungkol sa paggawa ng magandang damit, sabi ni Samantha, nakangiti. Ito ay tungkol sa paggawa ng kwento. Kwento ng pagbabago, kwento ng lakas, kwento ng pag-asa. Huwag kayong matakot magsimula ulit. Dahil sa bawat tahi, sa bawat disenyo, may kapangyarihan tayong lumikha ng isang mas magandang bukas para sa ating sarili. Tita Sam! Sigaw ni Leo, pumasok sa silid. May dalang kape para sa kanya. Salamat, bunso. Sabi ni Samantha, inabot ang kape. Biglang may pumasok sa pinto. Si Mateo, may dalang isang bouquet ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Samantha. Ang bulaklak na laging nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal na malinis at totoo. Ang ganda ng ngiti mo, Mrs. Cruz, sabi ni Mateo nakangiti. Namula si Samantha. Oo, matagal na silang kasal. Isang simple at pribadong kasal sa probinsya, sa harap ni Tita Elena at Leo. Niyakap niya si Mateo. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Isang buhay na puno ng pagmamahal, layunin, at kapayarihan. Ang tanong sa simula ng kwento, paano kung ang lahat ng pinaghirapan mo ay biglang binawi sa'yo sa isang iglap? Natutunan ni Samantha na ang pagkawala ng lahat ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng pagtuklas ng tunay niyang lakas.
Natawaran ba ang pagpapatawad? Oo, napatawad niya si Rico, si Carla, at kahit si Doña Valeria. Hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Nakahanap ba siya ng tunay na pag-ibig? Oo, sa taong laging nandyan. Ang taong hindi nang husga, kundi nagtiwala. Ang tinig ng pag-ibig sa huli ay hindi lang tungkol sa romansa. Ito ay ang tinig ng katarungan, ng pagbabago at ng pag-asa na laging bumubulong sa puso ng bawat isa sa atin na nagsasabing, kaya mo yan.